Lord, now did I find thy power and thine alone, and change the leper's spots, and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good abide, whereby thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I standing incomplete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Gaano po kahalaga ang panalangin? Alam niyo, kung titignan natin sa Bible, buong Salmo ay tumutukoy sa panalangin. 150 chapters. At alam natin, ang mga panalangin sa Salmo ay batay din sa aklat ng kasulatan sa Old Testament. At maging sa Bagong Tipan ay puno po ng panalangin. Kaya napakalaga po ng panalangin sa buhay ng isang tao, lalo na po sa mga mananampalataya. Kaya ngayong gabi, dumako tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na may kaugnayan sa panalangin. Buksan natin Psalms chapter 1. Psalms chapter 1, ito ay sulat ni Haring David o salmista na may kalagahan pagdating sa panalangin. Ito ay naglalaman ng dalawang magkaibang ugali o katangian ng isang tao. Ngunit tignan natin ang pagdating sa panalangin. Verse 1 hanggang 3 ang ating basahin, mga kapatid. Ganito po ang sabi. Mapalad ng taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, at nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Itong salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Pinamagatan ko po ang pag-aaral natin ngayong gabi, ang buhay pinagpala sa panalangin. Ang buhay pinagpala sa panalangin. Panginoon, muli kami po'y lumalapit sa inyo sa panalangin. Ito po ay aming pagkikipagtagpo sa inyo sa gawain pong pulong panalangin nawa.
Manalangin kami, Panginoon, sang-ayon po sa iyong kalooban at sang-ayon sa iyo pong mga gawa kami magtitiwala. Turuan niyo kami, tulungan niyo kami na maunawaan namin ang paksang aming pong pag-aaralan ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang buhay na pinagpala sa panalangin. Nang panalangin ay napakalaga na bahagi sa buhay natin, lalo na sa mga Kristiyano. Hindi lang sa mga tao, kundi sa mga Kristiyano. Sapagkat ang panalangin, ito yung pakikipag-communicate natin. Ito yung pakikipag-usap natin sa ating Diyos. At dito sa Salmo, chapter 1, verse 1 hanggang 3, dito po ipinapakita ang larawan ng isang tao na pinagpala ng Diyos. Kung tawagin siya ay mapalad. Pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay at ang kanyang kaugnayan sa Diyos. So ating tanungin, ano ang kaugnayan o anong may tutulong ng panalangin sa kalagayan ng ganitong klase ng buhay? Now, bilang Kristiyano, mga kapatid, tignan natin sa talatang ito ang tatlong kahalagahan ng panalangin. Una, ang panalangin ay daan upang tayo'y makatanggap ng karunungan mula sa Diyos. So ang panalangin ay pagtanggap natin ng karunungan, wisdom. Now, marami pong tao ang naghahangad ng karunungan, pero ang karunungang tinutukoy dito ay spiritual, mula sa Kanya. Sa Diyos lamang magmumula, hindi sa ating mga pinag-aralan at hindi sa ating mga karanasan, kundi ang karunungan ay nagmumula dito sa salita ng Panginoon. Kung tawagin yan, discernment, yung nakakakilala ng isang bagay. Tingnan niyo ang sabi sa ating talata, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang tao ay mapalad dahil mayroon siyang karunungan. At alam natin, ang isang mananampalataya ay nabuhay ito sa panalangin. Kaya ang panalangin ang siyang pinagmulan ng karunungan ng isang taong mananampalataya. Kaya naiiwasan niya ang lumakad sa payo ng mga masasama, naiiwasan niyang tumayo sa daan ng mga makasalanan, at naiiwasan niyang umupo sa mga taong manunuya. Marunong siya. Nadidiscern niya kung ano yung tama at mali. Kaya nga tawagin siya ay mapalad. Pinagpala ng Diyos. Ang isang pinagpala ng Diyos na laging nananalangin ay may tutulad siya sa isang taong naglalakbay na siya'y may dalang mapa. At ang mapang yon ang siyang magtuturo sa kanya sa kanyang patutunguhan. Hindi siya magkakamali. Like for example, kinagamit ng mga driver ang Waze or GPS. Hindi niya alam kanyang pupuntahan, pero dahil doon sa Waze o GPS, natutuntun niya ang lugar na ito at alam niya na sigurado siya sa daan. Kahit ito'y lubak, kahit ito'y madilim, kahit ito'y malayo, kahit ito'y bulubundukin, alam niya na siya'y patungo sa tamang lugar sapagkat siya'y may gabay ng Waze. Ganon din ang panalangin. Kaya ang isang taong mapalad, nakakaiwas talaga sa lahat ng kasamaan, sa kasalanan, at sa mga panunuya dahil siya'y nananalangin. Kaya napakahalaga po sa atin ang manalangin. Ikalawa, ang panalangin ay hindi lamang nakapagbibigay sa atin ng karunungan at the same time. Ikalawa, ang karunungan ay nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Pag-ibig sa salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Yung salita kaninang sa verse 2, kundi, ibig sabihin, may pagkumpara sa una na isang taong may karunungan dahil sa panalangin, umiiwas siya sa lahat ng kasamaan, kundi ang kanyang puso, ang kanyang pag-ibig ay nasa salita ng Diyos. Napakaganda pong tignan natin na tayo po ay dapat nananalangin at ang panalangin natin ay magkaroon tayo ng karunungan at the same time, magkaroon tayo ng pag-ibig
sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga bagay, material, kundi sa salita ng Panginoon. So ang pusong nagmamahal sa salita ng Diyos ay isang pusong laging nananalangin. Kapag tayo po'y nananalangin, pupunta tayo sa salita ng Diyos dahil yun ang paraan natin kung paano kausapin at pakinggan ng Diyos. Kung tayo nananalangin sa Panginoon, antayin natin siya ay magsalita sa atin through His Word, sa Kanyang salita. Kaya nakakatyak tayo na tayo po'y Kanyang tinutugon. So ang panalangin ay tumutulong upang magkaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos. Kaya kung kulang tayo sa panalangin at ang panalangin natin ay pang sarili lamang, hindi natin natatanggap yung karunungan. Ang karunungan ay nagtutulo sa atin sa salita ng ating Panginoon. So tulad ng isang halaman na laging dinidiligan, mga kapatid, ganun din ang ating panalangin. Nagbibigay sa atin ng pag-ibig sa espiritual na salita ng Panginoon. So manalangin tayo na magkaroon ng kasiyahan at pagnanais sa salita ng Diyos. Pagkat ang sabi rito, sa kautusan ng Panginoon, ang kanyang kagalakan ay nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Binabasa niya palagi yung salita ng Diyos. At hindi lang siya nagbabasa, inuunawa niya yung kanyang binasa. Ano ba ang kaugnayan ito sa akin? Sino ba ang Diyos dito? Mayroon ba ritong itinuturo ang Diyos sa akin? May kasalanan bang dapat kong layuan? May kasalanan ba akong dapat i-confess? Mayroon bang pangako na dapat kong panghawakan? So napapamahal sa atin ang salita ng Diyos dahil tayo'y laging nananalangin. Dinidiligan natin palagi ang halaman. At ikatlo, ang panalangin ay nakapagbibigay sa atin ng paglago. Paglago. Hindi lamang karunungan, hindi lamang pag-ibig, kundi paglago. Paglago saan? Pagpapala. Verse 3, ganito ang sabi. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim. Yung salitang itinanim, hindi po natanim. Hindi aksidente tulad nung papaya sa bahay namin, sa aming harapan, hindi ko tinanim yun. Yan ay natanim. Ang Diyos lang ang bahala kang nakaalam yan. Hindi ako nagtanim. Pero dito, itinanim. Sadya talagang itinatanim ang isang mapalad na taong laging nananalangin. Itinanim siya sa puno o sa tabi ng ilog. Sabi, gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Pag sinabing itinanim, mga kapatid, talagang sadya, inaalagaan, tinitignan, sinusuri, nililinis, dinidiligan. Ngayon dito, itinanim ng Diyos sadya doon sa patis. Yung kanyang mga ugat, yung pinakamalalim, yung ugat niya ay kumakalat doon sa ilog upang siya'y makasipsip ng sariwang pagkain. Lagi siyang sariwa, ang puno niya matibay, ang kanyang mga sanga lumalaki, ang kanyang mga dahon talagang sariwa. At bawat kapanahunan ng punong yun, namumunga. Hindi nagmimiss. Dahil po, siya ay nasa tabi ng ilog. Kaya nga, ang panalangin po nakapagbibigay sa atin ng paglago. At ang sabi pa rito, bubunga sa kanyang kapanahunan at kanyang dahon na may hindi nalalanta at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So napakasarap po ang laging nananalangin. Nakakatanggap ka ng karunungan, alam mong i-discern what is right and what is wrong, what is black and white. Alam mo, then yung pag-ibig mo lumalago sa salita ng Panginoon. At dahil ang pag-ibig mo sa salita ng Panginoon, siyang pinakabatis ng ating spiritual, tayo po ay lumalago. Lumalago sa kaalaman. Nagtatagumpay tayo. Nagbubunga tayo sa lahat ng kapanahunan. Kaya napakalaga po ang manalangin. So ang panalangin ay malagang bahagi sa buhay ng Kristiyano sa atin, mga kapatid. Ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan, nagbibigay ng pag-ibig, at nagbibigay ng paglago sa ating pamumuhay. Kristiyano, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong karunungan na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong gabi, na siya pong makapagbibigay ng tibay, tatag ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.